Welcome po uli sa aking channel. I'm Mel Punsalan and this time tayo po ay magkakaroon ng tutorial. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na ako po ay graduate ng Physical Therapy Batch 2000. So, gusto ko pong ibahagi sa inyo or i-share sa inyo lahat ng aking mga natutunan nung panahong ako ay nag-aaral. Yung mga dapat nating matutunan kung sakasakaling tayo po ay magkaroon ng mga sakit. And gusto ko pong i-share sa inyo yung mga natutunan ko sa parte ng ating mga katawan, like sa puso ng tao, sa utak ng tao, at iba't ibang klaseng sakit na na-experience din or nakukuha ng mga tao. At kung ano-ano pa yung pwedeng mga treatment na pwede nyong gawin kung sakasakaling mayroon po kayong kakilalang tao na na-stroke, batang CP, or cerebral palsy, or mga taong na aksidente, vehicular accident, or kahit ano pa pong sakit yan na meron ng isang tao na kung sakasakaling mapapanood nyo ang video na ito, ay pwede nyo silang maturuan kung ano yung mga treatment na pwedeng gawin sa kanila kahit na nasa bahay lang. Or kung halimbawa wala man silang pambayad kasi mahal ang magpa-physical therapy ngayon. So, pwede ko pong i-share sa inyo kung ano-ano yung mga treatment na pwede nyong gawin sa bahay. So, tara na guys, mag-aral na po tayo. So, ang unang pag-aaralan natin ngayon ay ang heart o ang puso ng isang tao. Ano ba ang function nito at kung ano ang magagandang bagay na naidudulot ng ating puso sa ating utak at sa iba't ibang parte ng ating katawan. Pag-aralan natin kung paano nga ba dumaloy ang dugo sa puso ng isang tao. Ano nga ba ang puso or heart? A heart is a large muscular organ which constantly pushes oxygen-rich blood to the brain and extremities. So, ang puso pala ay isang malaking muscular organ na nagdadala ng dugo na puno ng oxygen papunta sa ating utak at iba't ibang parte ng katawan. Ang puso ay matatagpuan sa loob ng ating ribcage. Ang ating puso ay kasing laki lamang ng isang closed fist o nakasaradong kamay. Ito ay hugis cone at may normal heartbeats na 60 to 100 beats per minute, depende kung ito ay bata or matanda. Ang trabaho ng ating puso ay mag-pump ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan para mag-deliver ng oxygen-rich blood at iba't ibang nutrients sa ating utak at iba't ibang extremities. Alam nyo ba na kapag ang puso natin ay tumigil sa pagtibok sa loob ng 4 hanggang 6 na minuto na walang dumadaloy na dugo, ang brain cells natin ay namamatay. At sa loob lamang ng 10 minuto na walang dumadaloy na dugo dito, ang ating brain cells ay hindi na magpa-function at tuluyan nang mamamatay ang isang tao. Ngayon naman ay aalamin natin ang iba't ibang parte ng puso ng isang tao. Ang puso ng isang tao ay nahahati sa left and right side. At bawat parte nito ay may kanya-kanyang designated color upang malaman natin ang tamang flow ng dugo sa puso ng isang tao. Dito sa picture na ito ay may makikita kayong isang tubo na kulay blue na nakapatayo. Ito ay ang tinatawag na superior vena cava, yung ilalim na inferior vena cava, left pulmonary artery, left pulmonary veins, pulmonic valve, left atrium, tricuspid valve, and left ventricle. While sa kabilang side naman ay yung aorta, right pulmonary artery, the right pulmonary vein, ang right atrium, the mitral valve, the aortic valve, and the last is ang right ventricle. Ang puso ay may tinatawag na circulatory system or 2 pathways. Ang dalawang pathways na ito ay tinatawag na pulmonary circulation at systemic circulation. Pag-aralan muna natin kung ano ang pulmonary circulation. In pulmonary circulation, a pulmonary artery is a big artery that comes from the heart. It splits into 2 main branches
and brings blood from the heart to the lungs. At the lungs, the blood picks up oxygen and drops off carbon dioxide. The blood then returns to the heart through the pulmonary veins. So, ang dugo na pumapasok sa ating puso ay hindi pa siya oxygenated. Ito ay pupunta sa pulmonary artery at pagdating dito, ito ay mahahati at pupunta sa left pulmonary artery at right pulmonary artery. Pagdating ng dugo sa artery na ito, ang dugo ay pupunta sa lungs. At pagdating ng dugo sa lungs, ang dugo ay iiwan niya ang carbon dioxide at kukunin naman niya yung tinatawag na oxygen. Simula dito sa artery na ito, ang dugo ay didiretso na sa ating puso through pulmonary veins. Ngayon ay pag-aralan natin kung paano nga ba dumadaloy ang dugo sa pulmonary circulation. Tandaan natin na ang dugong papasok sa ating puso simula sa itaas na bahagi ng ating katawan at ibabang bahagi ng ating katawan, ito ay hindi pa oxygenated. Ang dala-dala nito ay carbon dioxide pa. Ang dugo na papasok simula sa superior vena cava at sa inferior vena cava, ito ay didiretso papunta sa tinatawag na left atrium. Simula left atrium, ito ay magkukontract at papasok naman papunta sa tricuspid valve. Pagpasok ng dugo sa tricuspid valve, papunta sa left ventricle, ang left ventricle ay magkukontract papunta naman sa tinatawag na pulmonic valve. At ang dugo ay didiretso na sa left pulmonary artery at sa right pulmonary artery, papunta sa lungs. Pag-aralan naman natin ngayon yung pangalawang circulation na kung tawagin ay systemic circulation. Kapag ang dugo ay na-pick up na ang oxygen na galing sa lungs, ito ay didiretso na papunta sa pulmonary veins at dito na mag-i-start yung tinatawag nilang systemic circulation ng ating puso. Ang systemic circulation ay ang pinaka-importanting circulation sa ating puso sapagkat dito ang dugo ay oxygenated na at once na ang dugo ay lumabas na sa tinatawag na aorta, ito ay magre-release na ng mga importanteng nutrients sa iba't ibang parte ng ating utak at katawan. Ngayon naman ay pag-aralan na natin kung paano nga ba dumadaloy ang dugo sa systemic circulation. Kung kanina sinabi ko sa pulmonary circulation na ang dugong pumapasok sa ating puso ay hindi pa oxygenated, dito sa systemic circulation, ang dugo na papasok sa ating puso ay oxygenated na. So paano nga ba dumadaloy ang dugo pagdating sa systemic circulation? Pagkagaling ng dugo sa lungs, ito ay oxygenated na. Ang oxygenated blood na galing sa lungs ay papasok sa left pulmonary veins at sa right pulmonary veins, kung saan ito ay didiretso sa tinatawag na right atrium. At kapag ka napuno ang right atrium, ito ay magkukontract at magbubukas naman ang mitral valve. Pag nagbukas ang mitral valve, ang dugo ay didiretso sa tinatawag na right ventricle. At kapag ka napuno na ang right ventricle, ito ay magkukontract at magbubukas naman ang tinatawag na aortic valve, kung saan ang dugo ay didiretso sa tinatawag na aorta at ang dugo ay i-distribute sa itaas na bahagi ng ating katawan at ibabang bahagi ng ating katawan. Ngayon ay pag-aralan na natin ng buo ang daloy ng dugo sa ating puso simula pulmonary circulation hanggang systemic circulation. Kapag ang unoxygenated blood ay pumasok na sa superior vena cava at sa inferior vena cava, ito ay tutuloy sa left atrium. Kapag napuno na ang dugo sa left atrium, ito ay magkukontract at magbubukas na ang tinatawag na tricuspid valve, kung saan papasok ang dugo papunta sa left ventricle. Once na napuno na ang left ventricle, ito ay magkukontract at ang dugo ay papasok naman sa tinatawag na pulmonic valve, kung saan pagdating sa pulmonic valve, ito ay didiretso sa left pulmonary artery at sa right pulmonary artery. Pagkagaling ng dugo sa dalawang artery na to, ang dugo ay didiretso na sa lungs upang iwan ang daladala niyang carbon dioxide at kunin naman ang oxygen dito sa lungs. At pagkagaling sa lungs, ang dugo ay didiretso na sa tinatawag na pulmonary veins. Kapag pumasok na ang oxygenated blood sa left pulmonary veins,
at saka sa tinatawag na right pulmonary veins, ang dugo ay pupunta na sa right atrium. Kapag napuno na ang right atrium, ito ay magkukontract at magbubukas naman ang tinatawag na mitral valve. Kapag nagbukas na ang mitral valve, ang oxygenated blood ay pupunta naman sa right ventricle. At kapag napuno na ang right ventricle, ito ay magbubukas papunta naman sa aortic valve, kung saan ang dugo ay didiretso sa aorta at lahat ng parte ng ating katawan at utak ay magdadala na ang dugo ng iba't ibang nutrients. So ayan guys, napag-aralan na natin ngayon kung paano nga ba dumadaloy ang dugo sa ating puso at kung ano talaga ang kahalagahan ng puso sa ating katawan. So, sa susunod na vlog ko ay mag-aaral naman tayo tungkol sa mga sakit na dulot ng puso kapag ang ating puso ay nanghina or ang ating puso ay nagkaroon ng problema. So, kung nagustuhan nyo ang aking vlog, huwag nyo pong kalimutang mag-like, mag-bell, and mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa lahat ng video na ginagawa ko. Thank you!